Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ng isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba, kundi si Mr. Haner Kitlong. Good morning Mr. Kitlong. Sa patuloy po na pag-iral nitong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, meron po ba kayong namamataang sama ng panahon o weather disturbance na posible pong makaapekto dito sa ating bansa? Isang magandang umaga sa iyo, Amor. Ganun din po sa lahat ng taga-subaybay ng Panahon TV. Mga kababayan, sa ngayon po ay wala pa rin po tayong low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit meron po tayong minomonitor na isang circulation po dito malapit sa Philippine Area of Responsibility. As of now, hindi pa niya nami-meet yung criteria para gawin nating low pressure area. But within this week, may possibility po na baka magkaroon po tayo ng low pressure area. Naku, kaya iba yung pagbabantay po ang dapat nating gawin dahil sa ngayon meron tayong binabantayan ng mga kaulapan pero sa ngayon hindi pa nga po yan ganap na isang low pressure area pero mag-monitor pa rin po kayo sa mga pagbabago dito lamang sa Panahon TV. At Mr. Kitlong, kaugnay pa rin po ng ITCZ, bakit po ba ito gumagalaw o nag-iiba ng lokasyon at saan po ba nakabase yung magiging location po nito? Yes, Amor, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, nag-oscillate po ito o gumagalaw. Sa ngayon po, halos sa Mindanao po ito nakakapekto ngayon. Sumusunod po ito kung nasaan ang araw. Kung ito po ay kung ito na po ay kumikilos patungo po ng Hilagang Luzon, kumikilos din po itong Intertropical Convergence Zone. At kung ang araw naman po ay kumikilos pa ibaba, sumusunod din po ito. By April po, nasa equator po ang Intertropical Convergence Zone at nasa topmost naman po ng ating bansa pagdating po ng July or August. Pagdating naman po ng February, nandito na po sa equator, minsan po umaabot po ito ng Australia. Dagdag kaalaman yan para sa ating lahat ngayong umaga na ito palang lokasyon ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone ay nakadepende kung nasaan din ang ating araw o yung orientation of the sun. Tandaan niyo yan para sa mga estudyante, pwede niyang i-share mamaya sa inyo mga kaklase. At Mr. Kitlong, eto naman, nasaan na po ba ngayon itong epekto ng hanging habagat at hanggang kailan po ba natin mararanasan itong monsoon break? Yun pong monsoon break, mga kabayan, ay nakaka-apekto lamang po ito sa dito po sa Luzon dahil nagkakaroon po ng grids of high pressure area. Kaya ito pong habagat po ay medyo naitulak ng konti. Pero dito naman po sa Mindanao at sa western part ng Visayas, ito po yung naapektuhan pa rin po ito ng habagat. Yun nga lang po, mahina lamang po ito. Pero pagdating po ng Thursday or Friday, muli po itong lalakas kaya medyo magiging maulan po ang week na ito. Para naman sa astronomy enthusiast na mga nanonood ngayon, ito po na napag-uusapan na natin dito po sa mga balita ang tungkol dito sa summer solstice. At ang maya-maya lamang ayon po sa Pag-asa, inaasahan nga po natin sa Philippine Standard Time ay ang mga bandang 6:30 po ito mangyayari. So ano po ba itong summer solstice at meron po ba itong epekto sa lagay ng ating panahon dito sa Pilipinas? Ang solstice po, summer solstice, mga kabayan, ay 2 beses po yung nangyayari sa ating bansa. At ito po ay tumutukoy sa pinakamahabang araw at pinakamaiksing gabi. Ito po yung sinatawag nating summer solstice at winter solstice. So pag dito po sa Northern Hemisphere ay summer solstice, dito naman po sa Southern Hemisphere ay winter solstice. Nangyayari po ito, ngayong araw po mag-uumpisa po yan. Kaya dito po natin mararanasan yung pinakamahabang araw. Almost 17 hours po yung mararanasan nating daytime ngayon. At pagdating naman po ng December, kung saan makakapekto naman po ang winter solstice, yun naman po yung pinakamahabang gabi. At yun naman po natin mararanasan ang pinakamixing araw. Sa ngayon po, wala naman po itong kinalaman sa ating bansa. Hindi naman po nakakaapekto ang solstice sa ating bansa. So lalong-lalo na po sa ating weather. Wala po itong epekto. Kaya po nabanggit ko kanina, mag-umpisa po ang ating summer solstice, 5:28 AM. Halos ngayon po, sisikat na po ang araw at matatapos po ito 6:28 PM. Ito po yung pinakamahabang araw. Gaya po ng nabanggit ko, almost 17 hours po tayong daytime o almost 17 hours na araw po ang makakapekto sa ating bansa. Ayan, napaka-interesting, di ba, na mas mahaba pala ang daytime natin ngayong araw dahil po dito sa tinatawag po natin na June solstice o kilala rin bilang summer solstice. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kitlong, for today, ano po bang nilalaman ng inyong forecast at ano po bang inaasahan nating weather condition sa iba't ibang bahagi ng bansa?
Sa ngayong araw mga kabayan, intertropical convergence pa rin po makakaapekto at magdudulot po ito ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pulo-pulong pagkid at pagkulog dito po sa buong Mindanao. Ganon din po ang Central at Western Visayas at ang Mimaropa. Ito po mga lugar na ito ay direktang maapektuhan ng intertropical convergence. Kahit ngayon pa lamang medyo maulap na po ang mga lugar nito. Samantalang ang Metro Manila naman po ang nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon po pa rin po ito ng bagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan medyo maalinsangan, uminit pa rin po ang temperatura sa tanghali. Yun nga lang po pagdating ng late afternoon or gabi, dito na po tayo maaaring makaranas ng mga isolated thunderstorms. Mag-monitor po tayo sa ating website dahil 2 oras bago mo maganap yung mga tagulan o mga thunderstorms ay magbibigay po tayo ng babala. Ulitin ko lamang po ang nabanggit ni Mr. Kitlong, malaki-laking bahagi po ng ating bansa ang makakaranas sa maulang panahon dahil po yan sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Kaya naman, bago kayo lumabas ng bahay, i-double check muna ang gamit kung meron kang dalang payong. Ay maraming salamat po Mr. Henel Kitlong sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Huwag po kayo nga alis, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.